Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan si Jamie Dimon, Diamond ay sinabi po niya na i-shutdown niya raw ang lahat ng mga cryptocurrencies kung pag siya ay nabigyan ng pagkakataon. Kaya yan, ang tindi po nitong si Jamie Dimon or Demon ba ito? Yan, hindi po siya sa ayaw po niya sa mga cryptocurrencies. Yan, gusto niyang ipasara ito at tapusin ng minsanan. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang tindi naman po nitong si Jamie Dimon. Kung pag ginawa po niya ito ay maraming tao po ang malulugi rito sa cryptocurrencies. Yan, maraming magiging kawawa rito kung pag ginawa niya ito. Maraming mga tao na naka-invest ngayon sa mga cryptocurrencies, tapos kung pag i-shutdown niya ito ay nako po, marami po talaga ang maapektuhan dito. JP Morgan Chase Chairman and CEO Jamie Dimon said he would shatter BTC and cryptocurrencies if he represented the American people. Ayan, dalawa po sila. Si JP Morgan Chase Chairman. Yan, isa po palang tao ito. JP Morgan Chase Chairman po siya at CEO. Siya po si Jamie Dimon. Ayan. Kaya ang tindi po ng kanyang layunin rito, ang basagin ang Bitcoin or tapusin ang Bitcoin at ang cryptocurrencies kung sakaling siya raw ang nag-represent sa American people. Speaking at a Congress hearing, Dimon voiced his concerns regarding the cryptocurrencies and mass non-compliance throughout the nascent digital asset industry. Responding to Senator Elizabeth Warren, a staunch crypto skeptic, the legal bank boss said cryptos like Bitcoin serve as a corridor for illicit finance. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. The only true use case for it is for criminals, drug traffickers, money launderers, and tax evaders. Yan daw po ang paniniwala kasi ni Jamie Dimon, ang chairman at CEO ng JP Morgan Chase. Yung tingin po niya or pananaw po niya dito sa mga cryptocurrencies or kay Bitcoin ay yung ginagamit lamang daw ito para sa mga krimen. Yan, mga drug trafficking, money laundering at yan, para maiwasan yung pagbabayad ng buwis or tax. According to JP Morgan CEO, the semi-anonymity and instant settlement offered by BTC and cryptocurrency allow bad actors to bypass long-standing anti-criminal systems like KYC and jurisdictional sanction imposed by the Office of Foreign Asset Control. Yan daw. Ayon sa CEO ng JP Morgan na si Jamie Dimon, yan, ginagamit lamang daw ang Bitcoin or cryptocurrency ng mga bad actors. At kung pag sinabi po nating mga bad actors ay ito po yung mga taong walang ibang alam na gawin kundi ang masama. Yan, lahat ng mga masamang bagay ay yan. Ayan po ang ibig sabihin ng bad actors. Ayan, pwedeng krimen, scam. Yan po kung pag sinabing bad actors. If I was given the government, I'd close it down. Yan ang sabi ni Jamie Dimon. Kung siya raw ang humawak yan sa gobyerno ay dediretsuhin niya na itong isasara. Ayan, during a January interview, Dimon previously shared similar rhetoric tagging Bitcoin as a fraud and not a modern day hoax. Kaya yan, tinag daw po niya si Bitcoin na yan, ito ay isang panloloko at modern day hoax daw ito. Yan, Bitcoin Magazine, just in JP Morgan Chase CEO Dimon, I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. If I were the government, I'd close it down. Yan po yung statement ni Jamie Dimon.
Ayan, since its inception, Bitcoin and cryptocurrencies have been controversial sectors, drawing scrutiny from policymakers, regulatory agencies, and private entrepreneurs alike. Such stakeholders have said that digital asset by design incentivize criminal activity, while proponents maintain the virtual currencies offer financial freedom absent sovereign-backed centralized oversight. Yan po kasi talaga ang Bitcoin. At saka ibang mga cryptocurrencies. Totoo po yan. Pwede po itong magamit sa tamang paraan at pwede na rin po itong magamit sa maling paraan. Ayan. Despite Diamond's comments in front of US legislators, JP Morgan has stopped blockchain technology to commercialize decentralized networks for swift and cheap transactions. In 2022, the bank debuted in JPM Coin, reaching billions in daily transactions and subsequently introducing additional utilities like programmable payments. JP Morgan also added support for euro-dominated transactions to corporate clients in June 2023. Shortly after partnering with 6 Indian banks for blockchain-based interbank dollar statements. Yan, gaya po ng sinabi ko kanina ay totoo po yan na pwedeng magamit talaga sa masama ang cryptocurrencies or Bitcoin. At yan, pwede na ring magamit ito sa magandang paraan. Ang gusto kasi ng karamihan dito sa mga cryptocurrencies ay yung decentralization nila. Yan, kung pag nakalagay na ito sa iyong storage, yan, or sa iyong wallet ay wala nang ibang makakagalaw dito. Hindi po nila ito makukumpiska. Yan po talaga, napaka safe and secure po nito. Kasi mayroon po kasing nangyari na katulad noon, pero sa ibang bansa po ito. Ayan, mayroong isang bansa na nagkaroon po yata sila ng economic collapse. Tapos yung mga tao roon ay hindi po nila ma-withdraw yung kanilang pera sa bangko. Ayan, sariling pera nila yan. At kung pag ilalabas nila ay hindi pwede. Ayan, ayaw payagan ng bangko na mailabas nila yung kanilang sariling pera. Ayan, hintayin raw na matapos na makarecover yung economy bago nila pwedeng ma-recover yung kanilang pera sa bangko. Pero kailan pa? Ayan, paano pag hindi na nakarecover yung kanilang economy? Yan, kawawa naman sila. Kaya diyan po natuto yung maraming mga tao, yung mga nakasaksi sa mga pangyayaring yan. Kaya yan, mas pinili nila na ilagay yung kanilang mga pera sa mga cryptocurrencies. Kasi kung kailangan nila ay madali lamang talagang ilabas yan. Ayan, napakadaling ilabas yan at ayan, sariling pera nila yan at sila talaga ang may control. Kasi sa totoo lang ay yung bangko talaga ang may control sa pera natin. Kasi sila ang may hawak kung linalagay natin yung pera natin sa bangko. Kaya kung may nangyaring hindi maganda yan, sa isang bansa, ay ayan, pwede nilang ipitin yung pera. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ang karamihang mga tao ay mas pinipili po nila na ilagay yung kanilang mga asset sa mga cryptocurrencies. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.